Mahigit kumulang 2 milyon. Ito ang bilang ng Pilipinong mangingisda na umaasa sa masaganang likas na yaman ng ating karagatan. Kaya naman upang mapangalagaan ang yamang ito, isang batas ang inamyendahan ng Kongreso. Upang mas maprotektahan pa ang marine and aquatic resources ng Pilipinas, ay inamyendahan ang Republic Act No. 8550 sa pamamagitan ng Republic Act No. 10654. Inaalmahan ng maliliit na mangingisda sa 15-kilometer rule o ang pagbabawal sa maliliit na mangingisdang lumagpas ng 15 kilometro mula sa baybayin. Sa batas na ito matapos ang isang dekadang pagkaamyenda, kamusta kaya ang buhay ng mga maliliit na mangingisda sa kanilang pangisdaang may barikada? Kilala ang bayan ng Rosario, Cavite bilang Tinapa Capital of the Philippines. Ayon sa kasalukuyang datos ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sa Rosario matatagpuan ang pinakamaraming bilang ng sektor ng maliliit na mangingisda sa buong lalawigan ng Cavite. Tanda ito na ang mga nakatira rito ay nakadepende sa yaman ng katubigan, partikular sa Manila Bay. Nag-umpisa po kami ng laot alas 3 ng hapon. Ang uwi po namin, pag may huli po kami ng maaga pa, maaga rin kami na uwi. Pero kung wala kaming huli, naabot na kami ng liwanag. Sa paglubog o bago sumikat ang araw, kadalasan naglalatag ang mga mangingisda ng kanilang lambat sa dahil mas maraming huli ng isda kapag madilim ang paligid. Kami sa bangka, tatlong tao lang kami. 3 partisyon kami. Ay 3 party ang may-ari, tag-iisang party ang mga crew, isa't kalahati ang piloto. Sa ganitong hatian ng huli ng isda, magkano kaya ang kanilang naiuwi sa pamilya? Nakilala namin si Ranito Roldan, isang piloto ng bangka. Bata pa lang ay mulat na sa karagatan, kaya hanggang sa pagtanda, ito na rin ang kanyang naging hanap buhay. Ay, masaya ang experience namin pag maraming huli. Siyempre, lahat masaya. Nandun talaga ang saya nun pag maraming huli. Minsan naman, nangyayari talaga yung wala. Kagaya kahapon. Magkano ba kinita natin kahapon? Oh, 300. Kinita namin kahapon. Umalis kami ng alas 5 ng madaling araw. Umuwi na kami kahapon, alas 3 na ng hapon. Tapos? 300 lang kami. Kuminsan naman, sa buong maghapon, halos inuwi sa bahay, 100 piso lang. Kasi sa dagat, ano lang kami, sa palaran lang. Ayon sa DABFAR, nasa 1 milyong tonelada ang naiambag ng maliliit na mangingisda sa kabuuang fishery products ng bansa. Ngunit isa man sila sa nagpapayaman sa bansa, nananatili ang mga mangingisda sa mga sektor na may pinakamataas na insidente ng kahirapan noong 2021. Mahirap dumepende sa dagat sa madaling sabi. Bukod sa kinakaharap nilang problema sa kitaan, ay dagdag isipin din sa kanila ang limitasyon sa kanilang pangisdaan. Ang iba, hindi na nakatiis at nanawagan na sa kalsada. Code of 1998! Ibasura! Ibasura! Code of 1998! Ngayon ay pandaigdigang araw ng mga mangingisda. Subalit sa araw na ito ay walang dahilan upang tayo ay mag-celebrate sapagkat patuloy na dumadanas ng matinding kahirapan ang mga mangingisda mula pa sa nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos. Matatandaan sa sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdidiin niya na ang Fisheries Code ay maamyendahan ulit sa layuning maprotektahan ang mga mangingisda at kanilang pangisdaan sa pamamagitan ng scientific-based analysis approach. To this end, we will seek the support of Congress to amend the code to guarantee sustainable development of our fisheries sector in harmony with environmental balance. Naapektuhan yung
pangisda namin o kasihayan namin. Dahil yung mga batas nito ay hindi angkot sa amin mga maliliit na isda. Yung puok pangisdaan namin, kahit na maliit na grupo, mas lalong pinaliit yung puok pangisdaan namin. Kaya mas lalong humirap o naghirap ang kaming mga mangingisda. Ang isa sa dilubyo na siyang dahilan kung bakit naaalis ang karapatan ng mga mangingisda sa ating pangisdaan ay ang kontra mga mangingisdang batas tulad ng Fisheries Code of 1998 na nalupang pinatindi ng amenda nito ang RA 10654. Hinanain ko lang sa ginawa sa amin talagang peste. Kasi dati magandang kita. Ay ngayon may mga boundary na pag lumiban ka sa kabila, multa ka 10,000. Bakit nga ba kinailangang amyendahan ang batas na ito? Nagkaroon ng amendment ng Republic Act 8550 kasi kailangan ng itugma ang batas sa pangangailangan ng panahon. Kumbaga, mas pinatalas ang ngipin ng batas laban sa illegal at mapanirang uri ng pangingisda. Nakapaloob sa RA 10654 ang pagkakaroon ng bawat munisipyo ng 15 kilometro na nasasakupang katubigan. Ibig sabihin, bawal lumagpas ang mga maliliit na mangingisda sa limitasyong ito. Of course, mayroon yung pros and cons. It is a good idea to delineate municipal waters because that works well with the idea that management of marine resources, coastal and marine resources, has been devolved to the local level. Before kasi, national yan and it wasn't very effective. Isa sa nakikitang disadvantage sa ganitong hatian ng area sa katubigan ay ang masisikip na lugar katulad ng straits at bays, kung saan sa sukat na 15 kilometers nasa kabilang bayan na. If you look at the distance between Cavite, where you are working, and Bataan, that's only 25 kilometers. So less than the 15 in some places, especially sa narrow part, that you need to make that distance. Kasi kailangan mo, in the case of Manila Bay, at least 30 kilometers para mahagin. Hindi naman sana malaking problema ang boundary sa bawat munisipalidad kung sagana lang sana lagi ang katubigan sa kanilang lugar. Pero ayon sa kasalukuyang datos ng Fisheries Management Area 6, kung saan kabilang ang bayan ng Cavite, ang FMA 6 ang isa sa may pinakamaraming tala patungkol sa paglabag sa batas ng municipal at commercial fishing. Dati hindi ko pa alam na may municipal ordinance pa lang Parañaque. Yung ginawa ko, naglambat ako ron. Kaso mo legal talaga, may mga papeles ako bago kong gano'n. Sabi ko hindi ko naman alam na kasi halos tumanda na akong nagdadagat wala naman nanghuli sa amin doon. Nagulat na nga lang ako nung nangyari na nilapitan ako ng maritime. Hinuli kami. Ano pong sabi? Pinakiusapan ko na lang kasi ano daw yung lumabag na sa teritoryo nila. Legal entry. Sa local government code, di ba? So napunta sa kanila kasi yung municipal waters nila. So they can impose yung tinatawag nila kasing exclusive use. So pwedeng yung mga mangisda lang nila pwedeng mangisda doon sa kanilang area. So but ibang municipalities naman, inaalaw naman nila na mangisda pa rin naman sa municipality nila as long as they will secure fishing permit doon naman sa area nila. Yung iba kasi mga mangisda, di sila aware na mayroong ordinansa yung munisipyo na to. Kaya pumapasok sila. So doon sila nagkakaroon ng nahuhuli sila. So nagpa-fine sila. May mandato man na dapat alam ng mangingisda ang batas para di makalabag. Mukhang hindi ito naipatupad sa lahat ng bayan. Dahil ang pagkahuli ang nagpaalam sa kanila na ang ordinansa ay epektibo na. Yung sunod-sunod na po yung panghuli ng mga maritime na meron po yung tubos ng 15,000. At nang tinanong namin kung may nagpaalam ba sa kanila sa pagbabago ng batas. Wala pong ano. Wala po. Totally lang na mayroon silang municipal ordinance. Ay magugulat na lang po kasi.
The fisherfolk have to be informed. If they are informed, it is very unlikely that they will violate because they know the law. So information is very essential in terms of law enforcement. Isang dekada na ang batas. Ngunit may isang nananatiling malabo para sa kanila. Wala kami paratandaan dito kung nalagpas na. Basta sa lugar-lugar lang. Sa gilid kami tumitingin. Hindi naman natin nasusukat yan kung gaano kalayo na yung 15 kilometers. Kasi wala naman kaming GPS, wala rin kaming panukat kung gaano na kami kalayo. Oras na lumagpas na kami, na sa boundary, sabi ng mga manguhuli, illegal entry. Paano nga naman malalaman ang hangganan kung walang batayan? Prone to conflict nga yan. No? Kasi maraming, kung hindi clear kung ano yung boundaries at hindi na-establish at hindi siya available, maski naman natin, may GPS device nga yung small-scale fisher because technology is becoming more and more accessible. Pero hindi naman nila ma-download kasi hindi nila magamit in that particular format. Mag-aaway-aaway pa rin sila. Minsan, naisip namin magnakaw ng lugar, diba? Kapraso, kahit nakapraso, mabilisan lang. Yung parang saglit lang, kailangan tapusin na kasi pag nadaanan, bagang pera talaga. Kasi na-experience namin na 1 week kami dito pabalik-balik. Wala talaga. Eh siyempre, ito, umasa rin yung kakainin yung pamilya namin. Kahit na hating gabi, pumapalaot kami. Halos dito na kami natutulog. Kahit na medyo malakas ang hangin, pumapalaot kami. Papunta lang namin lugar talaga na may isda. Sa paghihintay nila sa mga isdang sasabit sa kanilang lambat, isang solusyon ang magandang maisakatuparan para ang bigat na kanilang dinadala ay gumaan man lang. In some of those places, what they have done is to form local government alliances. Ang nangyayari, nag-uusap-usap sila and sabi nila na, okay, instead na mag-away tayo, mag-usap tayo. Let's make a management body across local government units. Tapos, pag-usapan natin kung paano natin ma-manage yung entire pay. Kaya isang pulisiya ang nais nilang idulog upang ang mga karatig bayan ay magbuklod. Yan ang polisiyang sinusulong ng I'm Farms na wala na tayong boundaryan. Na lumagpas ka, uhulihin kita. Nandito ka sa Hindi yun ang hindi dapat. Alam mo, dahil pare-pareho tayong mga isda. Dahil sa totoo yan, paano ko ang isda yan sa tansa? Kami taga-Rosario, hindi kami pwedeng nagugutom na kami. Siyempre. Kaya alam naman kami nangungulit na matanggal yan kasi nga kulang yung isda rito. Tulad ngayon, di ba, season, may isda rito. Hindi naman kami ngayon dumadayo. Kasi nandyan yung isda. Dumarating talaga yung puntong wala na. Dadayo kami doon. Nangaharapin nga namin illegal entry. Let's be like the fish na hindi natin masyadong iniintindi yung political boundaries. Mag-usap-usap din tayo. Tapos i-manage na lang natin yung habitat ng fish at yung mga fish sa loob ng day. Kung tayo nga lang naman ang magdadamutan, tiyak may iwang bangka sa pampang. Iba-iba man yung bangka sinasakyan natin, disagwan yung sa akin, di motor yung sa'yo. Same pa din or parehas pa rin yung unos ng mga pinagdadaanan ng mga isda. So kung magtutulungan, pare-parehas kami mananatili sa ibabaw ng tubig. Ito ang hinaing ng iba't ibang grupo ng mga mangingisda at environmental group na tumututol sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Sa naturang desisyon, pinapayagan na nila ang komersyal na pangingisda sa loob ng 15 km na municipal waters sa bansa. Makitid, salat at may barikada. Ito ang 15 kilometrong ginagalawan ng mga maliliit na mangingisda sa Manila Bay. Ano pa kayang matitira sa kanilang lambat kung papasukin pa ito ng mga barkong pangisda para sa komersyo?